Sa mga nagdaang taon, mapapansin natin ang dahan-dahang pagbabago sa hitsura ng Northern Luzon. Kung dati ay puro malalawak na palayan at tahimik na kalsada lamang ang makikita natin sa mga probinsya sa itaas ng Maynila, ngayon ay napapalitan na ito ng mga dambuhalang gusali at mga modernong industrial zone. Hindi ito basta-basta construction lang dahil ang mga malalaking kumpanya mula sa Japan na kilala sa paggawa ng mga dekalidad na sasakyan at gadgets ay unti-unti nang inililipat ang kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit mas pinili nilang mamuhunan sa ating bansa kaysa manatili sa Japan o pumunta sa ibang karatig bansa sa Asia. Ito ay hindi lamang usapin ng negosyo kundi isang malaking hakbang para masiguro na hindi titigil ang paggawa ng kanilang mga produkto kahit anong krisis ang dumating sa mundo. Ngunit ano nga ba ang nakita ng mga Hapon sa Northern Luzon na wala sa ibang lugar? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para maintindihan natin ang sitwasyon, kailangan muna nating tingnan ang kalagayan ng Japan sa kasalukuyan. Alam naman nating lahat na ang Japan ang sentro ng teknolohiya at manufacturing sa buong mundo. Sila ang gumagawa ng mga pinakamahusay na sasakyan, electronics, at mga makina na ginagamit natin araw-araw. Pero ngayon, may malaking problema silang kinakaharap pagdating sa kanilang mga mamamayan. Ang populasyon ng Japan ay mabilis na tumatanda at kumukonti na ang mga kabataan na handang magtrabaho sa loob ng mga pabrika. Dahil dito, nagiging sobrang mahal na ng bayad sa mga manggagawa at nahihirapan na ang mga kumpanya na ituloy ang kanilang produksyon sa loob mismo ng kanilang bansa. Bukod sa kakulangan ng tao, natuto rin ang Japan mula sa mga nangyari noong panahon ng pandemic. Nakita nila na kapag ang lahat ng kanilang gamit o piyesa ay nanggagaling lang sa iisang lugar, ay madaling mapuputol ang daloy ng kanilang negosyo kapag nagkaroon ng lockdown o gulo sa politika. Halimbawa, noong nagkaroon ng kakulangan sa mga semiconductor o maliliit na chips para sa mga sasakyan, maraming planta sa Japan ang napilitang huminto dahil wala silang ibang mapagkunan. Dahil sa mga karanasang ito, naisip ng mga leader ng malalaking kumpanya na kailangan nilang ikalat ang kanilang mga planta sa iba't ibang bansa para hindi sila malugi sakaling magkaroon muli ng hindi inaasahang krisis. Dito na pumasok ang Northern Luzon bilang isa sa mga pinakamagandang opsyon para sa kanila. Maraming magtatanong kung bakit hindi na lang sa Metro Manila itinayo ang mga pabrikang ito. Ang totoo, masyado nang masikip at traffic sa Maynila kaya mahirap nang magpasok ng malalaking truck at kagamitan. Sa kabilang banda, ang Northern Luzon ay nag-aalok ng malawak na espasyo at maayos na mga kalsada. Ang mga lugar tulad ng Clark at Subic ay naging napakahalaga dahil ang mga ito ay dating base militar na mayroon ng sariling airport at malalim na pantalan. Napakalaking tulong nito para sa mga Hapon dahil madali nilang maipapadala ang kanilang mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo nang hindi dumadaan sa matinding traffic ng Maynila. Pag-usapan naman natin ang isa pang napakahalagang alas ng Pilipinas na wala sa Japan sa ngayon. Alam nyo ba na habang tumatanda ang populasyon ng mga Hapon, ang ating bansa naman ay punong-puno ng mga kabataang handang magtrabaho? Taon-taon, libo-libong mga estudyante ang gumagraduate at pumapasok sa workforce. Pero hindi lang basta dami ng tao ang habol ng mga Hapon dito. Ang hinahanap nila ay ang kakayahan nating magsalita ng Ingles. Napakalaking tulong nito para madaling magkaintindihan ang mga boss sa Japan at ang mga manggagawang Pilipino. Kapag mas madali ang komunikasyon, mas mabilis na ituturo ang kanilang mga sistema sa paggawa ng mga produkto. Dito rin pumapasok ang usapin ng sahod. Hindi natin maikakaila na mas mababa ang bayad sa labor dito sa Pilipinas kumpara sa Japan. Kaya naman ang mga proseso na nangangailangan ng maraming tao ay mas praktikal na gawin dito sa atin para makatipid ang mga kumpanya habang pinapanatili ang kalidad ng kanilang gawa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera o sahod. May mas malalim at mas seryosong dahilan rin kung bakit dito sila nagtatayo ng mga planta. Kung titingnan nyo ang mapa, ang Pilipinas ay nasa gitna ng mga pangunahing ruta ng barko sa dagat.
Napakaganda ng ating lokasyon para sa seguridad ng kanilang negosyo. Sa mundo ng politika at kalakalan, mahalaga para sa Japan na ang kanilang mga partner ay mga bansang malapit sa kanila at may maayos na ugnayan. Sa loob ng maraming taon, naging matibay ang samahan ng Japan at Pilipinas. Sila ang isa sa ating pinakamalaking partner sa negosyo at sila rin ang tumutulong sa pagpopondo ng ating mga kalsada at tulay. Ang tiwalang ito ang naging pundasyon, kaya mas pinipili nilang palaguin ang kanilang mga kumpanya sa ating bakuran. Para sa mga pamilya sa Northern Luzon, ang pagdating ng mga pabrikang ito ay may personal na epekto sa kanilang buhay. Dati, ang mga kabataang taga-probinsya ay may dalawa lang na pagpipilian: ang lumuwas sa Maynila o ang manggibang bansa. Sanay na tayo na ang mga pamilyang Pilipino ay umaasa sa padala mula sa Japan, Middle East o Europe. Pero ngayon, nagbabago na ang ihip ng hangin. Isang engineer na taga Pampanga ang maaari nang makahanap ng trabaho sa isang Japanese factory na malapit lang sa kanilang bahay. Ang isang magaling na technician na nagbabalak sanang mag-abroad ay maaari nang piliing manatili kasama ang kanyang asawa at mga anak dahil may maayos na siyang trabaho rito. Hindi lang trabaho ang dala ng mga pabrikang ito kundi pati na rin ang mga training program na nagpapataas ng kaalaman ng ating mga kababayan. Kapag pumasok ka sa loob ng mga factory na ito, makikita mo ang paghahalo ng dalawang kultura. Ang mga Hapon ay kilala sa pagiging disiplinado at metikuloso sa trabaho. Gusto nila na laging ligtas at mabilis ang bawat galaw sa loob ng planta. Dito natin natututunan ang konsepto ng Kaizen o ang patuloy na pagpapabuti sa ating ginagawa araw-araw. Ang mga Pilipino naman ay nagdadala ng kanilang galing sa pakikitungo sa kapwa at ang bilis nating mag-adjust sa anumang sitwasyon. Siyempre, hindi ito laging madali dahil magkaiba ang ating nakasanayan, pero sa kalaunan ay nagkakaroon ng maayos na pagkakaisa. Alam naman natin na ang mga kumpanyang Hapon ay kilala sa pagiging maingat, hindi lang sa kanilang mga produkto kundi pati na rin sa kanilang reputasyon. Kaya naman bago sila magtayo ng mga planta sa Northern Luzon, sinisiguro muna nila na mayroon silang mga programa para sa kalikasan at para sa komunidad. Ngunit ang tanong ng marami, sapat nga ba ang mga bantay at batas natin para masigurong hindi mapapabayaan ang ating mga anyong tubig at hangin sa katagalan? Habang ang mga boss sa Japan ay patuloy na nag-aaral ng kanilang mga risk map o listahan ng mga panganib, malinaw na ang Pilipinas ay nagiging mahalagang bahagi na ng kanilang plano. Hindi naman mawawala ang China o ang ibang bansa gaya ng Vietnam at Thailand sa listahan nila. Pero ang pagkakaroon ng iba't ibang lokasyon ay paraan nila para hindi sila malugi sakaling magkaroon ng gulo sa isang panig ng mundo. Ang Northern Philippines ay namumukod-tangi dahil sa isang bihirang kombinasyon na mahirap mahanap sa ibang lugar. Malapit tayo sa mga pangunahing daanan ng barko, mabilis na gumaganda ang ating mga kalsada at marami tayong masisipag na kabataang manggagawa. Bukod pa rito, napakatibay rin ng samahan ng gobyerno ng Japan at Pilipinas. Gayunpaman, dapat nating linawin na hindi ibig sabihin nito ay tuluyan nang aalis ang mga pabrika sa Japan. Ang mga pinakamoderno at high-tech na bahagi ng paggawa tulad ng mga advanced robotics at pananaliksik ay mananatili pa rin sa kanilang bansa. Ang nangyayari ay parang paghahati ng mga gawain. Ang disenyo at teknolohiya ay nasa Japan, habang ang aktwal na pagbuo ng mga piyesa at produkto ay ginagawa na rito sa atin. Sa paraang ito, mas nagiging matatag ang kanilang negosyo laban sa mga sakuna o problema sa ekonomiya. Sa mundong ito na dumaan sa matinding pandemic at mga gulo sa kalakalan, ang pagiging handa ay naging kasing halaga na ng pagiging mabilis. Kaya kapag nakakakita kayo ng mga ilaw sa mga factory sa Northern Luzon tuwing madaling araw, hindi lang ito simpleng pagtatrabaho. Ito ay patunay ng isang malaking pagbabago sa buong mundo na hindi natin laging nababasa sa mga headline ng balita. Nangyayari ito sa pamamagitan ng mga aprobadong investment, pagpapatatag ng mga lupa at mga training session ng mga bagong empleyado. Ang paglipat ng Japan sa Northern Philippines ay bunga ng pangangailangan nila ng tao, ng mga aral mula sa mga nagdaang krisis at ng pagkakataong ibinibigay ng ating modernong infrastruktura.
Ang ugong ng mga makina na naririnig natin sa Hilagang Luzon ay hindi lang ingay ng industriya. Ito ay tunog ng dalawang bansa na nagtutulungan para makasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Isa itong stratehiya na makatao at pinag-isipang mabuti para sa kinabukasan nating lahat. Ngayong alam na natin na nagiging sentro na tayo ng paggawa ng mga gamit para sa buong mundo, ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin? Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga trabahong dala ng mga Hapon para masabing tunay na tayong umuunlad? O dapat din nating pagtuunan ng pansin ang mga sakahang unti-unti nang nawawala? Sa dami ng pagbabagong ito sa ating paligid, tingin nyo ba ay mas pipiliin na ng mga kabataang Pinoy na manatili sa sariling bayan kaysa makipagsapalaran sa ibang bansa? I-share mo naman ang opinion mo sa comments below dahil mahalaga ang boses mo sa ganitong usapin at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.